ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله في السر والعلن، فهي وصيته لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما وكان الله غنيا حميدا. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinapayuhan ko po muna ang aking sarili bago kayo sa khutbah na ito na marangal na siyang payo ng pagkakaroon ng tunay at tapat na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon, na siyang pangingilag na magkasala sa Allah, hayagan man ito may nakakakita o walang nakakakita, sapagkat ito ay wasiyah, habilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat, sa mga nauna pa sa atin, sa mga nauna pa sa ummah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at maging sa ummah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tulad ng binasa nating talata sa Suratul Nisa. Ang kahulugan, sabi ng Allah, at katiyakan na aming hinabilinan at pinayuhan yaong mga nauna pa sa inyo na silang mga nagtataglay ng kasulatan. Ibig sabihin, nasa kanila ang Taurah, nasa kanila ang Injil. Ang mga tao na kung saan ay inuugnay ang kanilang mga sarili sa mga kaum ni Musa at sa mga kaum ni Isa ibn Maryam alayhi massalatu wassalam. Ano yung habilin na yan? Hinabilin namin sa kanila na nauna sa inyo na mga people of the book, nagtataglay ng mga kasulatan, at maging sa inyo, sabi ng Allah. Ano yung habilin na yan? Yan ay habilin anittaqullah, na kayo ay mangilag na magkasala sa Allah. Kayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng panahon. At ayon sa mga ulama, ang taqwallah ay siyang an taj'ala bainaka wa baina 'adabillahi wiqaya. Gumawa ka ng hadlang o harang, proteksyon para sa iyong sarili mula sa galit puot ng Allah, mula sa parusang impyerno sa araw ng paghukom. At ang harang na yan na gagawin mo, proteksyon na yan na gagawin mo para sa iyong sarili, ay huwa al-imtithal li awamirillahi subhanahu wa ta'ala, imtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wajtinabi ma naha anhu wa zajar. Yaong pagsunod mo sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yaong pag-iwas mo sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung pinaka-proteksyon. Yan yung pinaka-panangga para sa iyong sarili laban sa naraka jahannam o sa impyernong apoy sa araw ng paghukom. Ito ay wiqaya. Sumunod ka sa mga utos sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng iyong makakaya, sapagkat hindi ka pinabigatan ng Allah, hindi ka niya inutusan sa isang bagay na hindi mo makakaya, hindi ka niya inobliga na gawin ang isang bagay na hindi mo makakaya. Fattaqullaha mastata'tum, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. Subalit bago mo sabihin na ito lamang ang abot ng aking makakaya, ay gawin mo muna ang lahat ng paraan sa iyong pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kailanman hindi mo magawang mga tuwiran sa harap ng Allah. Pwede ka pang mga tuwiran sa harap ng tao na hindi mo kayang gawin ng isang bagay, subalit ang Allah ay hindi mo mapagtataguan. Alam niya kung ano ang kakayahan mo. Huwag mo sabihin, hindi ko kayang
magsala, nahihirapan ako. Pwede mong sabihin ito sa tao, subalit sa Allah hindi mo ito pwedeng sabihin. Hindi ka pwedeng mga tuwiran sa Kanya. At sa iba pa na uri ng mga pagsunod sa Allah. Huwag mong sabihin, hindi ko kayang iwasan ang haram na ganito, ang pinagbabawal na ganito. Kapit patalim, ito lamang ang natitirang pwede kong mapaghanapan ng aking pamumuhay. Huwag mong sabihin yan. Pwede mong ipangatwiran yan sa tao, subalit sa Allah hindi mo yan pwedeng ipangatwiran. Nasaan ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng iyong makakaya? Wala doon. Kung kaya't nandoon na tayo na hindi tayo inobliga ng Allah sa mga bagay-bagay na hindi natin kakayanin at inutusan niya tayo na mangilag na magkasala sa Kanya, matakot sa Kanya sa abot ng makakaya. Sapagkat tunay na ito ang tagumpay ng bawat isa sa atin dito sa mundo at higit lalo sa araw ng paghuhukom. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, kabilang sa pinakadakilang biyaya pagpapala na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay ang gabayan tayo sa Islam. Ang tawfiqat tayo sa pananampalataya na dakila ang relihiyong Islam. At kabilang dito ay ang ipadala niya sa atin ang isang propeta, isang sugo na nagdadalisay sa atin, nagtuturo sa atin ng ating kapakinabangan dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. At nagtuturo sa atin ng anumang bagay na maaaring ikapapahamak natin dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Siya ang nagsugo, nagpadala sa mga ummiyin, sa mga illiterate na mga tao. Nagaling din sa kanila sapagkat ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi marunong magbasa at magsulat. Yatlu alaihim ayatihi. Ang Rasul na yan ay binabasa sa kanila, binibigkas sa kanila ang mga ayat ng Allah, ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim. Dinadalisay sila ng Rasul na yan, propeta na yan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tinuturuan sila ng kitab, mga revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, karunungan. Bagaman sila noong panahon ng jahiliyah, time of ignorance, ay mga nangaligaw sila. Isang dakilang pagpapala ang pagkasugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay isang rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikaw ay hindi namin isinugo, O Muhammad, maliban na lang na ikaw ay isang awa, rahmah sa sangkatauhan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, pinarangalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng isang propeta na isinugo sa atin na hindi mabibilang ang kanyang mga mabubuting katangian, sapagkat siya ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa iba't ibang mga katangian. Pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iisip. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Kailanman hindi nasisiraan ng bait ang inyong kasamahan, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi naliligaw ang kanyang pag-iisip. Hindi nawawala ng katinuan ng pag-iisip. At ganun din na pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang dila, ang kanyang pananalita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasalita ng alinsunod lamang sa kanyang nafsu hawa, sa kanyang sariling desire, sa kanyang sariling kagustuhan. In huwa illa wahyun yuha, bagkus ang kanyang mga salita ay isang uri ng wahy, revelasyon, kapahayagan na ipinapahayag sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso
Sabi ng Allah, ma kadhaba al-fuadu wa ma ra'a. Kailanman hindi nagsinungaling ang kanyang puso sa anumang mga nakita nito na katotohanan. Ito ay puso ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang paningin, ang kanyang pananaw. Ma zagha al-basar wa ma tagha. Hindi naliligaw ang kanyang paningin, ang kanyang pananaw, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nagmalabis. Higit sa lahat, pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kaugalihan. Ang kanyang pag-uugali, binabasa mula noon ipahayag sa itaas ng 7 palapag ng mga kalangitan ang talata na ito mula nang maipahayag ito sa Makkah kay Propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ngayon, hanggang bago magunaw ang mundo ay babasahin lamang ito ng mga mananampalataya sa banal na Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. At katotohanan, o Muhammad, ikaw ay nagtataglay ng pinakamataas na uri ng pag-uugali, pinakamagandang uri ng pag-uugali. Rabbaka rabbuka jalla man rabbak wa ra'aka fi kanafil huda wa hamaka subhanahu a'taka fayda fadailin lam yu'tiha fil alamin siwaka. Ito ay isang tula ng manunula na pagpupuri sa kung paano siya tinadib o pinagandang ugali, tinarbiyah ng kanyang dakilang tagapaglikha ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, paano siya pinagkalooban ng pinakamagandang mga katangian, pinakamaganda at mahusay na pag-uugali. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ayon sa hadith. Ako ay tinarbiyah, ako ay binigyan ng magandang pag-uugali ng aking Panginoon at ginawa niyang mahusay ang aking pag-uugali. Kung kaya't walang halal at walang haram, maliban sa kung ano ang hinalal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban sa kung ano ang ginawa niyang haram. Wala dina illa ma syara', illa ma syara'ahu. Walang relihiyon, mga kapatid. Walang pananampalataya maliban na lamang sa kung ano ang pananampalataya na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng bagay na kanyang inulat ay katotohanan, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa mula rito, pawang katotohanan. Siya ang nagsabi sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala al-bayda, iniwan ko kayo sa pinakamalinis dalisay, pinakaklaro, malinaw na mga aral at katuruan, layluha kanahariha, na ang gabi nito ay katulad din ng araw nito, walang pagkakaiba. Ibig sabihin, napakadalisay na aral ang Islam. La yazigu anha ba'di illa halik, walang maliligaw rito pagkaraan ko, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang lilihis mula sa malinaw na aral at katuruan na ito, na iniiwan ko sa inyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maliban sa isang pahamak, sa isang halik. وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. At sino man ang mabuhay pa sa inyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tinutukoy niya rito, kausap niya yung mga sahaba. Pagkaraan mawala ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sino pa ang humaba ang buhay sa inyo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, ay makakakita ng iba't ibang pagkakaiba ng opinyon, iba't ibang pagkakaiba ng mga doktrina, mga aral. Makakita ng ganito, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at kapag nangyari ito sa inyo, fa'alaykum bima araftum min sunnati wa sunnati al-khulafa al-mahdiyyin ar-rashidin. Panghawakan ninyo ng mahigpit. Bumalik kayo, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at panghawakan ninyo ng mahigpit ang aking iniwan sa inyo, ang nabatid ninyo mula sa akin na aking mga sunnah at mga sunnah ng aking mga khalifa na si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, al-mahdiyyin, ang mga ginabayan pagkaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inutusan tayo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kapag magsumulputan na at ang iba't ibang mga doktrina at ang mga aral, mga opinyon, mga katuruan sa relihiyong Islam, bumalik ka sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang sunnah ng kanyang mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu. Kapag ito ay pinanghahawakan ninyo ng mahigpit, hinding-hindi na kayo maliligaw pa. Kitab Allah wa sunnati,
ito ay ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang aking sunnah, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah, mga Muslim na pawang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga bagay na makabago sa umma na ito, mga aral na kung saan ay ginawang mabuti ng mga ibang mga Muslim sa kanilang paningin, pananaw, at pinalamutian na ito sa kanila ng syaitan. Zuyyina lahum afaman zuyyina lahu a'maluhu afaman zuyyina lahu a'maluhu fara'ahu hasanan. Sino man, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinalamutian na sa kanya ng syaitan ang paningin niya sa isang bagay na taliwas, isang bagay na lihis, labag, ay ang paningin na niya rito ay mabuti. Bakit? Sapagkat pinalamutian, dinikorasyonan na sa kanya ng syaitan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi, sino mang dinikorasyonan na sa kanya ang masamang gawain niya, ano ang mangyari, sabi ng Allah? Fara'ahu hasana, ang paningin na niya dito ay mabuti. Kabilang sa mga bagay na yan na dinukurasyonan ng syaitan sa paningin ng mga umma o mga tao o ibang mga Muslim ay siyang tinatawag na ang pagdiriwang al-ihtifalu bil maulidin nabawi, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta, ang birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan hindi lingid sa kaalaman ng bawat isa na ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay itinuturing itong bid'ah, pagbabago sa relihiyon. Ito ay amrun muhdatun fid din, ito ay bagay, gawain na makabago sa relihiyon, sapagkat hindi ito kilala sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito inutos ng inyong Panginoon sa banal na aklat. Hindi ito inutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gawin sa kanyang mga sunnah. At hindi ito ginawa ng pinakamainam na henerasyon na pinuri sa kasaysayan ang henerasyon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang henerasyon ng mga sahaba. Khairul quruni qarni, ang pinakamainam na henerasyon ay ang aking henerasyon. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. At pagkatapos, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sumunod na mainam na henerasyon ay ang henerasyon ng mga sumunod sa mga sahaba, ang tabi'un. At pagkatapos ay ang sumunod sa mga henerasyon ng mga estudyante ng mga sahaba, ang atba'u at tabi'in, ang mga tagasunod ng mga tabi'in. Mga tatlong henerasyon na ito, hindi kilala ang tinatawag na Maulidun Nabawi. Maging sa sumunod sa kanila na mga a'immatul Islam, mga imam, mga scholar ng Islam, hindi ito kilala o hindi ito ginawa ni Imam Abu Hanifa, hindi rin ginawa ni Imam Malik ibn Anas, hindi rin ginawa ni Imam Ash-Shafi'i, hindi rin ginawa ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ta'ala. Nasa huling banda na ito ginawa ng mga tao bilang pagbabago at bid'ah na gawain na mula sa mga katuruan at aral ng mga rawafid, mga Fatimiyun. Mga alipin ng Allah, mga kapatid sa Islam, mainam din na malaman ng bawat isa na ang araw ng kanilang pagdiriwang na ika-12 araw ng Rabiul Awwal, ika-8 ngayon ng Rabiul Awwal, nagdiriwang sila, 4 na araw ngayon. Maririnig mo kung paano magdiriwang sa mga masjid ang mga ibang mga Muslim sa araw ng kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang araw na yan kung saan sila nagdiriwang, ika-12 araw ng Rabiul Awwal, kailanman hindi ito naitala nang mayroong dalil at katotohanan sa mga tarikh o sa mga historian o sa mga ulama, dalubhasa pantas patungkol sa mga kasaysayan, sapagkat nangangahulugan lamang na walang nagpapahalaga sa kanila kung anong petsa ipinanganak ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, walang nagpapahalaga sa kanila na binubuhay ang petsa na ito, ang date na ito para ipagdiwang. Bagkus ang lahat ng mga historian o mga ulama, bijma'il ummah o bijma'il ulama ahli sunnah,
Pagkakaisa, konsensus ng mga ulama ng Ahlus Sunnah, sila ay nagkaisa na sa 12 araw ng Rabiul Awwal kung saan nagdiriwang ng maulud ang mga ibang mga Muslim, yan ang araw kung saan pumanaw at namatay ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ang totoo, ang kanilang ipinagdiriwang ay ang araw ng kamatayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid sa Islam, yun po ang may dalil, may patunay at nagkaisa ang lahat ng mga ulama na sa araw na yan, 12 araw ng Rabiul Awwal, diyan namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit yung kapanganakan niya, hindi nila alam. Maraming opinyon sa mga ulama kung kailan siya isinilang. Nangangahulugan na hindi nila ipinagdiriwang ang araw ng kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga alipin ng Allah, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hindi na nakaliligtas mula sa mga mungkarat, mga bawal na gawain na ipinagbawal, ginawang haram ng ating pananampalataya. Kagaya na lamang halimbawa ng pagbabanggit nila ng mga kasaid o mga tula na pawang pagpupuri sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga salita na kung saan ay naglalaman ng hindi lang bid'a kundi pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lumalagpas sila sa hangganan, lumalagpas sila sa limitasyon ng pagpupuri sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abduhu wa faqulu abdullahi wa rasuluhu. Huwag niyo akong masyadong purihin, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam. La tutruni, huwag niyo akong itaas masyado, kagaya kung ano o kung paano ang ginawa ng mga kakristyanuhan kay Isa na anak ni Maryam hanggang sinamba na nila ito. Ginawa na nilang Diyos. Huwag niyo akong masyadong purihin, sabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sapagkat ako isa lamang lingkod ng Allah, isa lamang akong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at isa lamang akong sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga ipinagbabawal na nagagawa nila sa kanilang pagmamaulud, mga kapatid, pinakamatindi rito ang siyang paggawa ng shirk sa pamamagitan ng tinatawag nila ang kaluluwa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagdudua sila sa propeta sallallahu alaihi wasallam, nananalangin sila sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ay malinaw na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at isinasama nila rito sa kanilang pagdiriwang ng maulud ang pananawagan sa mga awliya, mga kinikilala nilang mga mararangal na mga tao, at ang lahat ng ito ay ghayru mashru' bi ijma'i ahli sunnati wal jama'ah, bi ijma'i al ulama. Ibig sabihin, lahat ng ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa ating pananampalataya ayon sa mga scholar, mga ulama. Mga alipin ng Allah, ang ating relihiyong Islam walang pag-aalinlangan. Iniwan ito ni propeta sallallahu alaihi wasallam na ganap bago siya pumanaw, namatay, kumpleto ang ating pananampalataya. At sino man ang gumawa ng mga makabagong aral at katuruan doktrina sa pananampalatayang ito na hindi binigyang basbas sa ating relihiyon, sa sharia ng Allah, hindi binigyang basbas ng Allah at ang kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, para na rin niyang sinasabi na ang relihiyon ay hindi ganap. Ang relihiyon ay kulang at hindi kumpleto. Iyadan billahi min dalik, sapagkat bago pumanaw ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kumpleto na ang lahat ng katuruan sa Islam. Wala nang kulang dito. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalataya. Hindi na ito kailangan pa nabawasan o dagdagan ayon sa paningin ng ibang mga tao na walang dalil. Kung ang pagdiriwang ng maulid, ang kapanganakan, ang birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mabuti, katiyakan mauunahan tayo ng mga sahaba na silang labis ang pagmamahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Sila ang nagtataglay ng matataas na kaalaman sa pananampalataya, at sila ang may pinakamataas na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ang naghahangad ng anumang kabutihang gawain. Wala silang pinalalagpas, naguunahan sila rito. Kung totoo na ito
ay kabilang sa relihiyon, mauunahan nila tayo. Maitatala sa kasaysayan na sila mismo ang magsagawa ng pagdiriwang ng Maulidun Nabawi at ang araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum lima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mga kapatid sa Islam, mga alipin ng Allah, kung bid'ah at ipinagbabawal ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na tao na umapak sa ibabaw ng mundo, kung hindi ito kabilang sa ating pananampalataya, paano pa kaya yung mga hindi naman propeta na nagbe-birthday taon-taon sa araw ng kapanganakan ng kanilang mga anak? Kung ang propeta ay bawal na ipagdiwang ang kanyang birthday, paano pa kaya tayo na marami sa atin pasintabi ang mga Muslim para sa kanilang mga sarili, inaangkin na sila mga Muslim, subalit hindi nila naiiwasan mag-birthday. Hindi nila naiiwasan magdiwang ng araw ng kapanganakan ng kanilang mga sarili at lalo ang kanilang mga anak, sapagkat iniiwasan nila na magtampo, magalit sa kanila ang mga anak nila kung hindi nila ito ipagdiwang ang kanilang araw ng kapanganakan. Iniiwasan nilang magtampo, magalit sa kanila ang kanilang mga anak, subalit hindi nila iniisip ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, iyadan billahi min dhalik. Lahat ng ito ay bid'ah. At ang bid'ah sa ating pananampalataya, ito ay haram. Ito ay ipinagbabawal ng mahigpit at pinaglalaanan ng malaking kasalanan. Kung bid'ah ang pagmaulidun nabi, marapat na iwasan lahat ng mga nabanggit natin na kung saan ay may kaugnayan na mga haram sa pag-birthday o pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay mahigpit na ipinagbabawal. Sapat na tayo ay sumunod at takot sa Allah at sumunod at huwag gumawa ng anumang pagbabago. Gawin ang pagdepensa sa mga sunna ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang tunay na pagmamahal sa kanya ay ang pagsunod sa kanyang sunnah at tulungan ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahakin ang kanyang gabay, ang kanyang patnubay, maging ito man ay sa pamamagitan ng salita, ang mga dhikr, o sa pamamagitan ng mga kilos gawa, at sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sa lahat ng mga gawain natin, marapat na ito ay iaalay natin sa Allah lahat, na mayroong pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Katiyakan na nasa sa inyo sa katauhan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pinakamainam na huwaran, pinakamainam na modelo. Para kanino? Para sa sino mang naghahangad na makamit ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paraiso ng Allah sa araw ng paghukom. Ala wa sallu ala nabiyyikum fa inna Allah ta'ala amarakum bidhalika haythu qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا حي يا قيوم يا عزيز يا غفار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.